Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. Nakasalukuyang inuulan pa rin sa araw na ito. Kasama niyo yung lingkod, si Rosario Amistoso sa isang oras na balitaktakan sa mga napapanahon na issue. Medyo late lang tayo dahil anong oras na po natapos ang programa ni kasama mo si Jojo at medyo maulan naman. Kaya it's better late than very very late. Magandang umaga po. Live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And of course, live din tayo sa YouTube channel. Abangan po tayo dyan, ano? Sa ating mga napapanahon na detalye. At ngayon nga, sabi natin maulan. Simula pa kagabi, talagang maulan na ang panahon. Kaya lahat pinag-iingat. Lahat maghanda ng mga mga pangunahing kagamitan pag oras na merong ganitong sabi na rin natin kalamidad kasi grabe yung ulan. And sinuspende na ba, Harold, ang klase, ano? Wala pang pinalabas na suspension o baka hindi lang muna natin nakita. Kaya mag-iingat po tayo, ano? Lalo na dyan sa mga low-lying area na pagka ganyan na masyado ng maulan, wag na tayong wag na tayong yung magmatigas ang ulo. Wag maging matigas ang ulo pagka ganyan na tayo ay inaabot na ng baha or sobra na yung ulan. Alam naman natin na yung lugar natin ay hindi safe, kaya tayo na mismo ang unti-unting mag-evacuate. Huwag na nating hintayin pa na mas lumala ang sitwasyon. Anyway, nakahanda naman ang ating mga barangay. Ang ating mga kabarangay, dapat siyempre handa rin tayo sa ganitong mga pagkakataon na pag maulan. Number one, dapat dyan yung mga tao isi-safe natin. Okay? So, bago yan, bigyang daan natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, SSS tinabla pagsuspinde sa taas kontribusyon. Malacanang nabahala sa monster ship ng China. Pinas mas matatag sa 2025. Inflation bumaba sa 2.6% ayon sa PSA. Kamatis higit 300 per kilo na sa Metro Manila. Diyos ko. Okay, ang kamatis naman kasi andali lang naman itanim, ang dali lang naman itanim ng kamatis. Hindi na kailangan yung maraming dyan lang sa bakuran mo. Yung yung kahit nga maliit na lalagyan, napakadaling tumubo ng kamatis. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. SSS tinabla pagsuspende sa taas kontribusyon.
Sa detalye, tuloy ang implementasyon ng taas kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System ngayong Enero. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na suspendihin ang dagdag singil sa kontribusyon ng mga SSS members ngayong taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kailangan na malaman ng publiko na kapag ipinagpaliban ang paniningil ng pagdagdag kontribusyon ay mahihirapan din ang mga miyembro na makuha ang benepisyong dapat nilang matanggap. Nilinaw naman ni De Castro na naiintindihan nila ang sentimiento ng ibang grupo, subalit bukod sa naapektuhan ang mga miyembro ng SSS ay sinusunod lang nila ang batas na nakapaloob dito sa Republic Act 11199 na sinimulan pa noong 2019. Malaki rin aniya ang magiging pakinabang ng mga miyembro kapag nagretiro dahil magiging tubong lugaw ito mula 30 kada araw o katumbas ng 190 kada buwan na dagdag sa kanilang kontribusyon. Siniguro naman ni Declaro na ito na ang huling taas kontribusyon sa SSS dahil wala ng ganitong hakbang sa hinaharap. Ayon kay Declaro, 1% ang itataas sa kontribusyon kaya mula sa kasalukuyang 14%, magiging 15% na ang kontribusyon sa SSS. Tinatayang nasa 51.5 bilyon ang dagdag koleksyon sa SSS sa 2015 kung saan 35% o 18.3 billion pesos ang direktang mapupunta sa Mandatory Provident Fund accounts ng SSS members. Sa iba pang balita, Malacanang nabahala sa monster ship ng China. Sa detalye, nababahala ang Malacanang sa patuloy na pananatil na monster ship ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang presensya ng monster ship sa karagatan ng Pilipinas ay matter of projection at nag-aalala sila tungkol dito. Sa ngayon, ayon kay Bersamin ay hinahamon nila ang presensya ng monster ship na pasulpot-sulpot sa isang EEZ sa pamamagitan ng ating Coast Guard na laging nakaalerto. Bagamat may counter-challenge naman, aniya ang China Coast Guard ay epektibo rin ito at walang confrontational na nangyari. Nilinaw naman ng kalihim na mayroon pang mas mataas na mekanismo na ginagawa ang pamahalaan para iparating sa China na nasa loob sila ng EEZ ng bansa at ito ay ang paghahain ng protesta, demarching at ang permanent apparatus na vice ministerial level. Lagi na rin aniyang nag-uusap ang Beijing at Pilipinas para sa mag-host ng Vice Ministerial Level Conference na isang tugon para sa peaceful settlement sa pinag-aagawang West Philippine Sea na siyang nakakasakop sa ating maritime domain, EEZ at ang ating territorial sea. Sa iba pang balitang nasyonal, Pilipinas mas matatag sa 2025. Hindi na dapat maging kampante ang pamahalaan sa pagtutok sa pagpapalakas ng ekonomiya ngayong taon. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa economic managers kung saan napagdesisyonan din nila na papasok ang Pilipinas ngayong 2025 na mas matatag kumpara noong nakaraang taon. Subalit git ng Pangulo hindi dapat magpakampante dahil patuloy pa rin ang panganib na maaaring magdulot ng pagtaas ng inflation at pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na rin sa iba't ibang dahilan kaya mas mainam na maging laging handa. Sa kabila nito, si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na nakikita na ng bansa ang mga bunga ng ating pagsusumikap sa pagpapababa ng inflation na 2 hanggang 4%. Dahil sa pagbaba ng inflation, nakapagsimula na ang BSP na bawasan ang kanilang policy rate na binawasan ng 3 beses noong nakaraang taon ng kabuuang 75 basis points. Kaya pangako naman ng BSP na patuloy nilang tututukan ang pagpapanatili ng price stability na magsusustento ng balanse at sustainable na paglago ng ekonomiya at trabaho. Sa pinakahuling balitang nasyonal, kamatis higit 300 pesos per kilo na sa Metro Manila.
Sa detalye, sumipa ng hanggang higit 300 pesos ang kada kilo ng kamatis sa mga palengke sa Metro Manila, habang umabot naman hanggang 280 kada kilo sa Calabar Zone na pangunahing pinagkukunan ng naturang gulay. Sa Metro Manila nitong weekend ay nagkaroon ng pagsipa ang halaga ng kada kilo ng kamatis dahil sa kakulangan ng supply na naipapasok sa mga palengke sa NCR. Sa Calabar Zone, tumaas ang presyo dahil sa umano'y nawasak ang nagdaang mga bagyo ang pataniman ng kamatis, kaya't kakaunti lamang na na-harvest lalo na noong holiday. Ayon sa Department of Agriculture Price Monitoring, ang kamatis ay ibinibenta mula 200 hanggang 350 kada kilo sa Metro Manila. Tinaya ng DA na bababa na ang halaga ng kamatis sa nabanggit na mga lugar sa Pebrero sa pagsisimula ng production ng dry season. Noong January 2024, pumapalo lang sa 50 to 100 pesos ang kada kilo ng kamatis. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik tayo sa isang maulan-ulan na Miyerkules ngayong araw na ito. At simula pa ng Martes maulan na, hanggang ngayon Miyerkules maulan pa rin. Kaya ingat-ingat pa rin tayo mga kaibigan. At meron tayong mga footage dito na kuha ng ating kasamang si Joey Inalpe. Galing siya sa Gubat. Nakuha niya ang portion ng SM at Abuyog. Pakita nga natin paring ano. Ayan. So yan, nakikita ninyo ano. Diyan yan sa may labasan na ng SM. Ang haba ng traffic diyan, gawa ng ayan oh, yung ano diyan, yung parting ilog ba yan o sapa. Talagang umapaw na sa kalsada ang tubig baha. Ayan. Umapaw na yung tubig kaya makikita ninyo halos hindi na umuusad ang mga sasakyan dahil sa haba ng traffic gawa ng mataas na yung tubig dyan parte. Kanina lang yan, mga 8:30 ng umaga dyan sa going to, pagpupunta na kayo ng ang biyahe nyo going to Kasiguran, Huban, or papunta kayo dyan sa Kabidaan. Yan po ang sitwasyon dyan sa may crossing na dinadaanan natin dito sa tabi ng SM City. Ayan. Ang haba ng traffic na yan. Dahil nga parang ginawa mo ng one way kasi dapat bigayan ang mangyayari dyan sa kanila. Isipin mo yung ulan na yun, ano? Hindi pa yung kalakasan. Parang ano lang siya, chill lang yung ulan na yun. Pero ang dala, yan po, nagkaroon na rin ng pagbaha dyan. So kung yung mga motor na dumadaan, dapat doble ingat kayo dahil sa isang ano lang yung ano niyo eh. Kumbaga,
yung dinadaanan nyo, medyo malalim na, okay lang kung 4-wheel drive kasi medyo nakakangat pa. Yan naman po ang porsyon ng Abuyog. Kung pupunta ka ng Gubat or Kasiguran, yan po, bahamba rin yung daanan dyan sa going to Abuyog and Gubat. Kaya ingat-ingat ang lahat para iwas disgrasya. Grabe oh. Talagang yung palayan naman ito, ang kawawa naman ito ang palayan dahil sa pinasok ng sobrang baha. And ewan ko lang kung mariresolbahan pa natin itong baha na ito. Parang sabi nila, pag sinabi mo, ano bang nangyayari dito sa Sorsogon? May kukontra. Bakit dito lang ba sa Sorsogon? Halos buong Pilipinas naman eh. Yun. Parang ito ang tinatawag na damayan. Parang damay-damay na pag sa issue na ganyan, damay-damay na. Parang pag pinunto mo yung isa, sasabihin dito lang ba sa amin? Kahit nga dyan sa Daraga, sa Legazpi, hanggang Naga, binabaha din pag grabe ang ulan. Ang tanong, gagaya pa ba tayo sa kanila? Bakit? Ang Albay ba, first class na province? Ang Kamsur ba, first class na province? Tayo naturingan tayong first class, di ba? Naturingan tayong marami ng improvement. Oh, tapos ganito rin pala ang sitwasyon sa atin. Sana ibahin naman natin. Kumbaga mag-iba naman tayo ng style. Huwag yung gano'n na ngayon, gagayahin pa natin. Sabi ba nga, boss, progress is sacrifice. Yan. Bag ko. Progress is sacrifice daw, sabi ni Jojo. Ang alam ko progress, more infra. Kung ano tabi pa rin. Progress, more infra dapat, di ba? Kasi kung walang infra, walang progress. Kung walang progress, walang pasilingaya. Kung walang pasilingaya, walang parapol. Kung walang parapol, walang mananalo ng rice cooker, electric fan, Wigo. Iyon. Jokingly speaking, pero mga kaibigan, ito yung sinasabi natin, huwag na tayong magtapunan ng issue. Dapat ito ay resolbahan. Okay? Resolbahan. Huwag nating gawing malaking issue ito. Kaya, ang masasabi ko lang, ingat-ingat tayo. Ngayon pa lang, pwede tayong dapat paglalabas ka, meron kayong life jacket. Para kung in kasong hindi nyo na kayang lakarin, languyin nyo na lang. Safe pa kayo. Okay, so mga kaibigan, the other day, that was Monday, nagpost tayo tungkol doon sa usapin na gang rape. Dahilan sa ito po, personal na interview ng ating reporter na si Mr. Buddy Duca, yung ina ng sinasabing biktima ng gang rape, na ang babae nakuha doon sa Barangay Kabidaan, Sitio Sipak. Nakuha ng isang kagawad. Kumbaga nakita niya yung babae tulog pa or baga wala pang malay or tulog, umaga na ng August 27. Yan po ay salaysay, December 27. Yan po ay salaysay ng magulang ng in-interview ni Buddy. Hindi po kami gumagawa dito ng fake news. Sa kaalaman ng lahat, hindi namin gawain yan para lang sumikat ang aming TV. Because sa ngayon, nasa 12 years na po ang operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Hindi po kami gumawa ng imbento para makakuha kami ng maraming shares, maraming reactors. Lahat ng pinilabas namin doon sa ipinost namin na tungkol sa sinasabing gang rape, salaysay ng ina ng biktima habang ini-interview ni Mr. Buddy Duca.
hanggang sa dumating sa punto na Martes, kahapon, that was Monday, pinuntahan pa ni Buddy, together with Jojo Lascano, ang PNP para tingnan kung nakablatter. It so happen, wala naman daw. Ibig sabihin, walang naiblatter sa PNP diyan sa Sorsogon City. So, sa madaling salita, ipinatawag daw ng PNP ang sinasabing alleged victim ng gang rape. Tapos pati si Buddy at si Jojo na-invite din doon. Kasi nga si Buddy yung parang may issue kasi sa report ni Buddy na iisa lang daw kuno ang computer ng Sorsogon City PNP. Ha? Imagine, iisa lang daw. Iyan ay pahayag ng ina ng biktima. Ha? Pahayag ng ina ng biktima. Alam naman gumawa kami ng issue na galing sa amin. Yun ay binasehan namin sa salaysay ng magulang ng biktima ng sinasabing alleged gang rape. Ito na ngayon ang sitwasyon. Kahapon nagkaharap-harap at nagkaharap na ang pulis, ang magulang, ang bata, ang sinasabing biktima, together with our reporter, Buddy and Jojo, doon sa PNP. Ang nangyari, paiba-iba ng statement yung bata. Yung bata o yung nanay? Yung bata. Parehas. Oh. Paiba-iba ng statement. Hanggang siguro, sa time na wala na doon si Jojo at si Buddy dahil may pinunta na, eto na ang nai-confess sa PNP. Kaya nag-post na ang PNP. Ito Sorsogon Police Provincial Office. PPO nga ito eh. Sabi niya, opisyal na pahayag patungkol sa gang rape incident. Ito Sorsogon City, Enero 7, 2025, nilinaw ng Sorsogon Police Provincial Office SPPO na walang katotohanan ang mga ulat kaugnay sa umano'y insidente ng gang rape noong Disyembre 26, 2024. Sa panibagong update ng investigasyon, inamin na ng tinutukoy na biktima na walang naganap na insidente ng rape. Ayon sa kanya, natakot lamang siya sa reaksyon ng kanyang mga magulang kaya naimbento ang naturang kwento. Naimbento ang naturang kwento ng bata. Hinikayat ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaring magdulot ng takot at kaguluhan. Ang PPO ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Di ba? Hinikayat ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Tama kayo dyan. Pero para po sa kalaman ninyo, hindi kami nagpakalat ng impormasyon. Binasihan namin ang salaysay ng ina ng biktima. Kung nagbago man ang statement ng bata, labas na kami doon. Ang importante, hindi kami nagpalabas ng fake news. Nagpalabas ng fake statement yung mag-ina o yung bata. Kaya por Diyos y por Santo, yung tinutulig sa kami, professional po kami mga tao. Never kaming gumagawa ng ganitong aligasyon o anuman na kwento kung wala kaming basihan. Binasihan namin yung statement ng ina. Hindi po namin kasalanan kung sa amin unang nagsalita. At hindi rin namin kasalanan kung binago nilang statement. Inaalerto lang namin dito ang tao. Wala po yan sa hinagap namin na kami ang magpalabas ng fake news. Or fake information. First hand na interview ni Buddy, yung ina. Yun ang sinalaysay. Alam nga, baguhin namin yun.
Mismo yung ina ang nagsabi na iisang computer ng PNP. Oh, hindi namin kasalanan yun dahil yun ang sinabi ng ina. Kaya naalarma ang PNP. Pagdating doon ni Buddy, mukhang mainit ang ulo sa kanya dahil parang ang lumalabas, sariling kwento ni Buddy. Yung pagsabi na iisa lang ang computer ng PNP Sorsogon City. Hindi naman nakapasok niyan si Buddy sa PNP. Binasihan niya yung aligasyon or yung statement ng ina ng biktima na hindi naasikaso na maiblatter dahil lang sa iisa lang daw ang computer. Nung program ko nga, sinabi ko, baka naman iisa lang ang naka-duty. Kaya may inaasikaso pa, kaya hindi pa masikaso yung isa. Pero never kami nagsabi na iisa lang ang computer ng Sorsogon City PNP. Dahil hindi naman po yan magiging best police station. Best police station, tapos iisa ang computer. Oh my golly. Ito lang po ang kinaklaro namin, ha? Doon sa tumutulig sa amin, hindi po kami gumagawa ng kwento, hindi kami nag-iimbento, hindi po kami magikero. Kung ano po ang naging pahayag ng ina ng biktima, yun lang po ang binasihan namin. Kung nagbago o kung binago ng mag-ina ang kanilang statement, lalo na doon ito, yung sinabi ng yung sinabi ng bata. Ito. Ang sinabi ng bata, inamin ng tinutukoy na biktima na walang naganap na incident ng rape. Ayon sa kanya, natakot lamang siya sa reaksyon ng kanyang mga magulang kaya naimbento ang naturang kwento. Oh. Ngayon, kasalanan ba namin yon? Kung nagbago ng statement yung bata? Kasalanan ba namin yon? Kami ba ang dapat sisihin? Yun ang pahayag ng nilang mag-ina nung pumunta si Buddy. Yun ang totoong nangyari dyan, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi nila na fake news, hindi po yun basehan ng fake news. Kung ano man ang naging desisyon ng mag-ina, bahala kayo sa buhay nyo. Ang importante, kung ano yung sinalaysay ninyo, yun ang inilabas namin. Wala kaming anuman, walang labis, walang kulang, nilabas namin kung anuman ang inyong naging pahayag. Wala kaming dapat i-correct na sabihin namin, mag-sorry kami dahil fake news yung naging pahayag namin. Meron po kaming hawak na medico legal. May blatter sa barangay. Yun ang binasihan namin. At pinakahuling binasihan namin yung interview doon sa ina ng biktima. Diba? Wala kaming dapat correct. Kasi ito po ang naging basehan namin. Kaya, yung post ng PNP, I salute you. Kung sa inyo nagkumpisal yung bata at yung ina, napabago-bago ng isip dahil sa natakot sa ina, maging aral sana ito sa mga bata at sa magulang. Bago kayo magbigay ng statement, alamin nyo muna sa anak ninyo kung totoo ang pangyayari. Dahil ang lumalabas dito na kahiya-hiya, kayong magulang. Pero never po namin tatanggapin na kami ang nagpalabas ng fake news. Wala po kaming pinalabas na fake news para malaman ninyo. Kung nagbago man ang isip ng magulang, sa kanila na yun.
Alam nga namang sabihin namin kami nagpalabas ng fake news. Masaya kayo. Okay, so mga kaibigan, magbabalik po muna tayo. Makalis ang ilang paalaala at medyo ito yung panahon na mainit pero maulan pero mainit sa ulo. Pag ganito. Magbabalik po muna kami. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik kita mga tugang sa tuyang programa. As in, dito po nagtatapos ang ating programang Issue ora mismo. Ingat-ingat lang po tayo. Magbabalik po tayo bukas, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, Asendios Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.